we're back. Dito pa rin po sa Pinoy MD. Ang saya-saya namin ni Doc. Yeah. Kung kayo ho, medyo pupungas-pungas pa, gising-gising na dahil meron naman tayong naamoy na masarap na kape. Yes, Di ba? mabango. Pampagising. Mabango. Di ba? Speaking of coffee, yan ang ating magiging topic po ngayong umagang ito. Doc, alam mo, ikaw coffee drinker ka, di ba? Alam mo ko, ako, morning coffee drinker lang ako. At saka hindi pa ako brewed coffee drinker kasi sa brewed coffee nag-gastritis din ako. No? So, pwede na ako sa mga 3-in-1 na sugar-free, pang ano lang, pang sausaw sa pandesal. Pero totoong nakakagising naman, Oo, di ba? naman. Pero alam niyo mga kapuso, sabi nga nila, di ba, talaga importante na inaalam natin kung anong klaseng kape ang ating iniinom. Dahil merong effect din yan sa ating katawan. Depende dun sa tapang, depende sa klase, di ba? Tsaka kung kasi marami tayong mga kaibigan, mga kasama dyan na parang ginagawa na lang tubig yung kape, no? So parang hindi na sila nagre-react masyado sa effects ng coffee. Ako pag brewed coffee talagang mabilis yung heartbeat ko, di kaya nag-reflux ako, no? Humabli yung sikmura ko. Pero meron kasing talagang sanay sila sa coffee. At hindi naman talaga masama yung coffee kung katamtaman lang. Kasi may mga antioxidants din yun eh. Pero pag nasobrahan ka dyan, marami rin mga side effects yun. Ayun, ang ating alamin mga kapuso, the do's and don'ts. Kailangan ba natin talagang magkape ng malakas? Gaano nga ba dapat karami ang nilalagay nating kape pag tayo ay nagkakape? At syempre, yung mga sinasabi nila na ilang oras ba, di ba? Dapat ba kailangan hanggang gabi tayo kung magkakape? Naku, lahat ng yan. Sasagutin ho namin para labis pa ho tayo magabayan. Narito po yan. Ang sabi nga, kape-kape lang pag may time. Pero ang 32 anyos na si Marites, abay every time kung magkape. Sa umaga, solve na raw siya sa agahan niyang pandesal na isinasawsaw niya sa mainit na kape. Kapag naman nasa labas, kumikita raw kay Marites ang mga suki niyang coffee shop. Good morning, ma'am. Ano pong order nyo? Isang espresso nga po. Isang ice americano. Pa-order nga po ng caramel macchiato. Pagising ko sa umaga, nagpapakulo na ako agad ng tubig noon. Tapos, timpla na ako ng kape. Tapos bago umalis, titimpla ulit ako ng kape. Tapos pagkagaling dun sa pagkapunta ko palengke, kakape pa din. Pinakalibangan na yung kape. Sa loob ng isang araw, hindi lang daw nakakaisa, nakakadalawa o nakakalimang tasa ng kape si Marites, kundi 20 o higit pa. Walang exage mga kapuso. Parang uhaw na uhaw ako pag hindi ako nakakainom ng kape. Gusto ko talaga, may kape talaga. Sa totoo lang, marami sa atin ang mga certified coffee drinker. Kapag kasi low-bat na tayo, ika nga, ito ang gumigising sa ating diwa dahil sa taglay nitong caffeine na isang uri ng kemikal na pampasigla. Bukod dito, maganda rin sa katawan ang kape dahil mayaman ito sa antioxidants. Maganda to kasi pwede itong makatulong para mas efficiently ma-metabolize ng ating liver ang ating sugar, no? Or help the liver or lessen the liver's production of sugar. So yun ang isang benefit ng antioxidant like caffeic acid and chlorogenic acid, no? Yun nga lang, gaya ng walang sawa naming paalala, lahat ng sobra nakakasama. Kung ang resident internist natin na si Doc Oy ang tatanungin, dapat hindi raw lalagpas sa 3 tasa ng kape ang iinumin natin kada araw. Dahil kung hindi, imbis na makabuti, makakasama pa ito sa ating kalusugan. Ang caffeine pwede niyang paliitin yung ating blood vessel or i-constrict, tinatawag natin, which may have an effect sa ating blood pressure. Remember, pag mas makipot ang isang saradong chamber, mas mataas ang resistance, mas pwedeng tumaas ang pressure. Pwede rin daw ito magdulot ng irregular heartbeat o yung tinatawag na arrhythmia. Kaya nga kung minsan kapag nakakarami na ng kape, pakiramdam natin na parabang naninikip ang ating dibdib. Nakaka-trigger din daw ito ng acid reflux o pangangasim ng sikmura. Ang isa pang problemang nakikita ni Doc Oy, ang mismong klase ng kape na iniinom natin. Taas ang kamay ng mahihilig sa instant coffee. Bawat pakete raw nito ay mataas sa sugar content, umaabot ng 9 grams o katumbas ng mahigit 2 kutsaritang asukal. Paano pa kung iinumin mo ito ng paulit-ulit sa isang araw? Eh di kotang-kota na. 1 pakete is mataas ng sugar. So more so if you're going to drink this 3 times, 5, more than 3 times or 5 times or even 10 times in a day. You're not only drinking the caffeine, but it's also
you're consuming a lot of your simple glucose or simple sugars. Ang magandang klaseng kape raw na inumin, brewed coffee o yung giniling na kape dahil wala itong taglay na asukal at mga artipisyal na pampalasa. Pero uulitin namin mga kapuso ha, hanggang 3 tasa lang ang dapat na iniinom kada araw. At kung maaari, huwag nang magkape kapag pasado alas 12 na ng tanghali. Maaari daw kasi ito makaapekto sa ating pagtulog. Kasi pag sobrang dami ng caffeine, pwede na nito maapektuhan yung kalidad at saka yung depthness ng ating pagtulog, which will make them be sluggish and tired in the morning, prompting them to drink coffee again in the morning. Mga kapuso, hindi namin ipinagbabawal ang pag-inom ng kape. Lalo't ito ang paborito nating pampagising at may benepisyo rin sa ating kalusugan. Pero syempre, hinay-hinay lang, hindi yung parang mauubusan.